Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-322 na kabanata. Pagmamahal o responsibilidad. Ang mga gang leader ay alam na kailangan nilang atakehin lahat si Alex ng sabay-sabay. Kung hindi matatalo ni Blaze mag-isa si Alex, kung ganoon, wala na sa mga natitiraang may pag-asa. Nagtinginan sila sa isa't isa, pagkatapos ay tumakbong lumusob. Hindi nagtagal, ang malaking bilang ng tao ay napaligiran si Alex. Pero si Alex ay ipinakita pa rin na mahirap siyang matalo. Alam ni Alex na marami siyang kalaban, nakakaya pa rin niya, pero ang kanyang pagod ay lumala, at nagsimulang makagawa ng mga pagkakamali. Nang sandaling iyon siya ay malapit ng matalo. Lumaban siya ng tiyak ng walang awa. Determinadong magpatuloy. Sinuntok niya ang isang gangster sa mukha at bumagsak, at nabali ang ilong nito. Isa pang lalaki ang umatake kay Alex mula sa likod. Pero sumipa si Alex patalikod, at tinamaan ang lalaki sa tiyan, at tumalsik. Isang tunog ang narinig at ilang ribs ang nabali. Ilang mga gangster pa ang lumusob kay Alex. Tumalon siya paikot, tumama ang mga kamay at paa, na nakapagpabagsak sa mga kalaban. Ang lahat ng nasa paligid ni Alex, ay mga taong bagsak na, at karamihan dito ay hindi na kayang tumayo. Walang kahit sino ang naka-injured kay Alex, at inisip ng mga Moon Girls na siya ay kahanga-hanga. Atakehin ninyo ang mga babae, sigaw na utos ni Blaze. Umaasa siya na kapag inatake ng mga gangster, ang mga babae, ay maaagaw ang atensyon ni Alex. Kung si Alex ay malilito, baka magkaroon sila ng pag-asa na matalo ito. Pagkatapos marinig, marami sa mga ito ang sumugod sa mga babae. Atake, sigaw ng mga Moon Maiden. Lumaban tayo at ipagtanggol ang mga kasamahan nating mga babae. Ang ibang mga babae ay masaya sa kanilang pagsang-ayon. Inatake nila ang mga lalaking sumasakop, at nang insulto sa kanila. Sa wakas mapagbabayad na nila ang mga ito. Mahigit 700 babae ang sumaling makipaglaban sa mga gangster. Si Alex ay lumingon, tiningnan ng injuring si Callisto kung binabantayan pa rin si Debbie. Bagaman si Callisto ay nasaktan, sa atake ni Blaze, siya ay malakas pa rin, upang ipagtanggol si Debbie, sa mga sino mang medyo nakakalapit. Pero si Alex ay nag-aalala pa rin sa kaligtasan ni Debbie. Sinipa niya ang lalaki, at pagkatapos ay nagtungo sa lugar ni Debbie. Napagtanto ni Blaze kung saan pupunta si Alex, at tumingin siya sa walang malay na babae. Napagtanto niya na malamang ay mahalaga ito kay Alex, at nag-iisip kung pwede ba niyang gamitin ang babae laban kay Alex. Nakarating si Alex kay Callisto, pero siya ay nasundan ng maraming gangsters, na sinusubukan pa rin siyang atakehin. Dinakme niya ang isa sa mga balabal ni Callisto, at kinuha ang mga maliliit na bakal, na gawa sa wire. Umalis ka na dito, sigaw ni Alex. Ibineto ito ni Alex, ang mga wire ay parang bala ng baril, at tinamaan ng ilang mga lalaki, na bumagsak, at dumaing sa sakit. Yan ay ang kanyang babae, sigaw ni Blaze na nakaturo kay Debbie. Siya ang una ninyong patayin. Ang mga ibang gangster ay sinundan ang kanyang itinuturo, at pagkatapos ay kumilos, at inatake si Debbie. Si Alex ay nakipag-agawan, upang kuhain si Debbie at ilagay sa kanyang likuran. Pero siya ay napapaligiran ng ilang dosenang gang members. Nakatingin siya sa mga lalaking nasa kanyang harapan, nang bigla siyang nakarinig ng ingay mula sa kanyang likuran. Tumingin siya at nakita ang dalawang lalaki na kukuhain si Debbie. Huwag kayong magbalak, sigaw ni Alex, at sinipa ang dalawang lalaki. Iniisip mo ba talaga na makakaligtas kayo dito? Tanong ni Blaze na tumatawa. Sumuntok siya, at si Alex ay hindi na kaya nang iwasan ito. Tinamaan siya sa mukha, na dahilan ng kanyang pagbagsak. At ang dugo ay pumatak sa napunit niyang labi. Mabilis niyang sinuri, ang pagsisiguro na si Debbie ay hindi nasaktan. Tingnan niyo, wika ni Blaze na nakaturo kay Alex. Hindi siya makalaban sa atin, habang pinoprotektahan ang babae. Bumaling siya sa mga gangster at sumigaw. Kuhain niyo siya. Maraming mga lalaki ang sumugod kay Alex. Alam ni Alex na wala siyang laban sa mga taong ito. Kailangan niyang protektahan si Debbie, at naglagay ito sa pagiging alanganin. Hindi niya kayang bantayan ito, habang lumalaban. Kung mananatili siya, pareho silang mamamatay. Pero kung tatakas siya kasama si Debbie, ang mga Moon Maiden ay hindi makakatagal sa labanan.
Siya ay nasa pagitan ng pag-ibig at responsibilidad. Biglang sumigaw si Callisto. Pakiusap, tumakas ka kasama si Debbie. Huwag mo kaming isipin. Lalaban kami hanggang sa huli ng aming buhay. Kami ay mga tagasunod ni Georgina, hindi kami madaling sumuko. Tumakbo ka at iligtas si Debbie. Si Alex ay tumingin sa paligid, pinaplano ang kanyang pagtakas. Walang makakatakas, wika ni Blaze. Kamatayan lang ang lahat. Lumapit pa ito, at gustong tapusin na ng mabilis ang laban. Umungol si Debbie, at pagkatapos ay nagising. Nag-aalala ang kanyang pagsuka ay may bahid ng dugo. Debbie, wika ni Alex na nag-aalala. Okay ka lang ba? Tanong nito. Kailangan niyang humanap ng tahimik na lugar kung saan pwedeng salinan niya ito ng kanyang internal power, upang medyo bumuti ang pakiramdam nito. Wala na siyang oras upang lumaban pa kay Blaze. Kaya umalis siya, dala si Debbie sa kanyang likuran. Kailangan niyang mapatibay ang kondisyon ni Debbie. At pagkatapos ay babalik siya upang iligtas ang palasyo. Huwag niyo siyang hayaan makatakas, sigaw ni Blaze. Patayin niyo siya. Sinundan niya si Alex, kasama ang ibang mga miyembro ng gang. Bagaman dala ni Alex si Debbie, mas mabilis pa rin siya kay Blaze, pero hindi niya kayang maligaw ito. Tumakbo siya sa mapunong kagubatan, at napansin niya na ang hangin ay mukhang mas sariwa, at mas tahimik. Na dahilan upang mas madaling makahinga. Biglang hindi niya nakita ang grupo na humahabol sa kanya. Mukhang nawala ang mga ito. Ano ang nangyayari? Pagtataka ni Alex, habang tumingin sa paligid. Tumigil siya at nakinig ng mabuti, kung may kahit anong palatandaan na mga lalaking humahabol sa kanya. Ang paligid ay may nakakapangilabot na katahimikan. Ang maputlang buwan, ay nasisinagan ang mga nagkalat na tuyong dahon sa lupa, at walang palatandaan na may malapit na kahit sino. Huminga siya, at hindi siguro kung bakit ang iba ay hindi na sila hinahabol. Debbie, kamusta ka? Tanong ni Alex habang marahan na ibinebaba ito sa lupa. Ang mukha nito ay sobrang putla, at may bakas ng mga dugo sa mukha sa paligid ng bibig nito. Ang katawan nito ay lantang gulay. At ang katawan nito ay nanginginig sa hindi makontrol na lamig ng hangin. Isasalin ko sa iyo ang aking ibang internal power, wika nito. Umupo siya sa tabi nito, at sinubukan na isalin ang iba niyang internal power. Umaasa na mapapagaling niya ito. Sino ka at paano ka nakapasok dito? Isang boses ang narinig mula sa mga puno. Tumingin si Alex sa paligid, ngunit wala siyang nakitang kahit sino. Ang boses ay mula sa kawalan. Sino ka? Tanong muli ng boses. At paano ka nakapasok sa aking pananggalang? Tumayo si Alex at handang buhatin si Debbie paalis. Isang mabilis na kulay puti ang dumating mula sa itim na kagubatan, at nagmamadaling makalapit kay Alex. Si Alex ay nabigla sa atake. Ang lalaking ito ay sobrang lakas. At si Alex ay kailangan pag-ibayuhin, upang sangging ito. Si Alex ay natulala. Ang galaw ng lalaki ay mas malakas pa kaysa sa kanya. At siya ay nahirapan, upang makaya ito. Ang lalaki ay bahagyang umatras. At napagtanto ni Alex na ito ay matandang lalaki na may puting buhok. Nakikilala ko ang estilo na pakikipaglaban mo, wika ng lalaki, na nakatingin kay Alex. Sino ka? At bakit ang estilo ng pakikipaglaban mo ay katulad ng kay Georgina? Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.